Namatay ang nanay ni Robbie 1 buwan matapos siya nitong ipanganak. Sa pagkakaalam niya, binat ang ikinamatay ng kanyang ina. Lumaki siya na pinagpapasa-pasa ng mga kamag-anak ng nanay niya. Nang mapunta siya sa panganay na kapatid ng nanay niya, sa edad na 15, ay nakaranas siya ng pang-aapi mula sa mga kumupkup sa kanya. Naging parang teleserye ang buhay ni Robbie. Para siyang bida sa isang madramang soap opera na inaapi ng mga kontrabida. Hanggang sa umabot sa hindi niya na natiis ang lahat ng yun, kaya nang tumungtong siya sa edad na 18 ay naglayas siya. Naganap siya ng trabaho at binuhay niya ang kanyang sarili. Mahirap, ngunit mas nagustuhan niya ang ganung buhay dahil wala nang nagmamaltrato sa kanya. 24 years old si Robbie nang makilala niya ang kaibigan niyang si Wally. Simula nun ay sila na ang palaging magkasama dahil parehas silang wala nang kinikilalang pamilya. Tumira sila sa isang squatters area. Parehas sila nagtatrabaho sa paggawaan ng toyo at suka. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, patuloy pa rin nanganganap sina Robbie at Wally na darating ang araw na makakaalis sila sa lusak na kanilang kinalalagyan. Robbie, may tatanong ako sa'yo kung okay lang. Sa tingin mo, buhay pa ba ang tatay mo? Wala ka bang ideya kung nasan siya? Wala eh. Ang sabi lang sa akin ng lola kong namatay, binuntis lang ng tatay ko ang nanay ko. Bigla na lang daw naglaho ang tatay ko pagkatapos nun. Teka, bakit bigla mo yatang naitanong yan? Naisip ko kasi, baka mayaman ang tatay mo, tapos siya pala ang sasagot para makaahon ka sa kahirapan. Basta, kapag mayaman ang tatay mo isama mo ako sa pagyaman mo Pare, alam mo yung iniisip mong yan, napakalabong mangyari niyan. Hindi teleserye ang buhay ko, no? Ayos na ako na mag-abang ng swerte. Ganun man ang naging sagot ni Robbie kay Wally, hindi pa rin naaalis sa puso ni Robbie na baka nga buhay pa ang tatay niya. Wala siyang pakialam kung mayaman o mahirap yon. Ang gusto niya lang ay makita niya ito at makasama. Sabik na sabik kasi siya sa pagmamahal ng totoo niyang magulang. Hindi naman niya yun naramdaman sa nanay niya dahil sanggol pa lang siya ay namatay na yon. Ngunit walang kaalam-alam si Robbie na isang araw ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay niya. Isang umaga, parehas na walang pasok sa trabaho sina Robbie at Wally. Kumakain sila noon ng almusal, pandesal at kape ang pagkain nila. May isang lalaking nasa edad na 50 ang kumatok sa pinto ng barong-barong nila. Presentable ang suot ng lalaki. Napahinto sa pagkain sina Robbie. Siya na ang tumayo upang harapin ang lalaki. Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Magandang araw. Sino sa inyo si Robbie? Ako po. Bakit po? Matagal ka lang hinahanap ng tatay mong si Ricardo. Gusto kanyang makita at may mga bagay siyang dapat na sabihin sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Robbie. Tinitigan niya ang lalaki kung nagsasabi ba yun ng totoo o hindi. Lumapit si Wally sa kanya at malakas siyang tinapik sa balikat. Ito na yata yung sinasabi ko sa'yo. Mukhang nagkatotoo na. Pigil ka nga. Boss, baka nagbibiro lang po kayo. Sa pagkakaalam ko po iniwan ng tatay ko ang nanay ko nung nabuntis niya. Bakit pagkatapos ng maraming taon ay ipapahanap niya ako? Saka, teka lang, may katibayan ka ba na tatay ko nga yung Ricardo na sinasabi mo? Naglabas ng isang lumang litrato ang lalaki. Picture yun ng nanay niya nung dalaga pa ito. Alam niya na nanay niya yun dahil may picture siya nyon sa wallet niya. Kasama ng nanay niya sa picture ang isang lalaki na may makapal na bigote. Nakaakbay ang lalaki sa nanay niya. Si Tim, pare! Totoo nga! Tatay mo nga yan! Tignan mo! Kamukhang kamukha mo, pare! Para kayong pinagbiyak na bunga!
Maglagay ka lang ng bigote, ikaw na yan. Yan lamang ang picture na naitabi ni Ricardo. Sabi niya, kung makikita ka, ay ipakita yan sa'yo. Gusto ko pong makita ang tatay ko. Nasaan po siya? Kasama niyo po ba siya? Sa kasamaang palad, hindi. Pero kung sasama ka sa akin ngayon, dadaling kita sa kanya. Gusto ka rin niyang makita, Robbie. Walang pagdadalawang isip na sumama si Robbie sa lalaki. Naiwan naman si Wally sa bahay nila nung oras na yon. Ayon sa lalaki, ito ang personal attorney ni Ricardo. Maraming taon na raw siyang hinahanap ng tatay niya. Hanggang sa sumakay na nga si Robbie sa kotse ng lalaki at bumiyahe sila ng ilang oras. Attorney, pwede po magtanong? May pamilya na po ba ang tatay ko? Meron, pero matagal na silang namatay. Isang car accident. Parehas na namatay ang asawa at nag-iisa nilang anak. Kaya't simula noon, hindi na nag-asawa ulit ang tatay mo. Inabot na ng tanghali ang pagbiyahe nila. Pumasok ang sasakyan ng lalaki sa isang malaking bahay na may malaki at mataas na gate. Namangha si Robbie sa sobrang laki ng bahay na yon. Tinanong niya ang lalaki kung dun ba nakatira ang tatay niya at ayon dito ay oo. Sa pagpasok ni na Robbie sa malamansyon na bahay ay may nakita siyang isang lalaki at isang babae na marahil ay nasa 40 na ang edad. May isa pang lalaki na siguro ay kaedad niya lamang. Masama ang tingin ng tatlo sa kanya. Gusto niya sanang bumati sa mga yon, pero umurong ang dila niya dahil sa paraan ng tingin ng mga yon. Umakyat sila ng lalaki sa ikalawang palapag ng bahay. Kumatok ito sa isa sa maraming pinto na naroon. Isang lalaki ang nagsalita sa loob at sinabi na pumasok na sila. Pagpasok ni na Robbie sa silid ay nakita nila ang isang lalaki na nakaratay sa higaan. Payat ito at halatang nanghihina. May babaeng nurse na nag-aayos ng swero nito. Lumabas muna ang nurse at iniwan silang tatlo. Siya na ba si Robbie? Siya na nga ang nawawala mong anak, Ricardo. Nakita namin siya sa isang squatters area sa Maynila. Kahit nanghihina, pilit na itinaas ni Ricardo ang dalawang kamay na parang nais niya itong yakapin. May pagdadalawang isip na lumapit si Robbie sa kanya. Ngunit hindi rin nagtagal. Niyakap niya si Ricardo at agad siyang nakaramdam ng lukso ng dugo. Hindi na napigilan ni Robbie ang pag-iyak at humagulgol. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niya ang yakap ng totoo niyang ama. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit para pong nanghihina kayo? May sakit po ba kayo? Meron akong terminal cancer. Naghihintay na lamang ako ng pamamaalam ko, anak. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko noon sa inyo ng nanay mo. Kaya pinahanap kita, Robbie. Natakot ako nung malamang kong buntis ang nanay mo. Malaki ang expectation sa akin ng mga magulang ko. Kaya tumakas ako sa responsibilidad ko sa kanya. Dapat pala, hindi niyo na lang ako hinahanap kung mamamatay rin pala kayo. Ano pang silbi ng pagkikita natin ngayon kung hindi rin magiging matagal ang pagsasama natin? Tagal na kitang pinapahanap, anak. Huli ko nang malaman ang sakit kong ito. Ang akala ko ay walang problema sa kalusugan ko. Noong nakaraang taon ko lamang ito nalaman. Kaya hayaan mo kong bumawi sa iyo, Robbie. Alam ko na hindi naging maganda ang buhay mo. Kaya naisip ko na iwanan ang lahat ng ari-arian ko sa iyo. Sa pagkakataon na yon, ay sumingit na sa usapan ang personal attorney ni Ricardo. May binasa itong isang kasulatan na nagsasabi na lahat ng ari-arian ni Ricardo
ay kay Robbie mapupunta sa sandaling mawala si Ricardo. Binanggit din ng personal attorney ang mga ari-arian at bank account na mapupunta sa kanya. Napakaraming lupa, farm at bank account na may milyong-milyong piso ang sinabi ng attorney na labis na ikinalula ni Robbie. Hindi niya akalain na ganun pala kayaman ang tatay niya. Kapag napunta kay Robbie ang lahat ng yon, ay sigurado na kahit hindi na siya magtrabaho ng buong buhay niya. Ngunit hindi magawang maging masaya ng lubusan ni Robbie sa pagkikita nila ni Ricardo nang dahil sa kondisyon nito. Umasa siya dati na kapag nagkasama na sila ay makakasama niya ito ng matagal. Hanggang sa naisip ni Robbie na hindi na dapat siya magalit sa tatay niya. Mas tama na sulitin niya na ang nalalabing araw nito sa mundo kesa sa ilaan yon sa galit at tampo. Sa huli ay humingi ng tawad si Robbie sa amang si Ricardo. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Naiintindihan ko mga nasabi mo, anak. Pero may isa pa sana akong kahilingan. Baka pwedeng dito ka na tumira sa bahay natin para araw-araw tayong magkasama. Opo, payag po ko, tay. Pero gusto ko po sana kasama ko po yung kaibigan ko. Walang problema sa akin yon. Kahit ngayong araw ay lumipat na kayo rito. Hindi na nagsayang ng oras si Robbie. Bumalik sila ni attorney sa bahay nila ni Wally. Sa biyahe ay nakatulala si Robbie dahil hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Nang sabihin ni Robbie kay Wally ang mga nangyari, ay napatalon ito sa tuwa. Ani Wally, tama ito sa sinabi nito noon na mayaman nga ang tatay ni Robbie. Sa araw din na yon ay nag-impake na sila at lumipat na sa bahay ng amang si Ricardo. Doon ay meron silang tig-isang kwarto. Naging maayos na ang buhay nilang dalawa. Araw-araw ay kinakausap ni Robbie si Ricardo. Sinusulit niya ang bawat sandali ng natitirang araw ng ama sa mundo. Ngunit may isang problema si Robbie. Yun ay ang pamilya ng kapatid na lalaki ng tatay niya na nakatira sa bahay na yon. Ang tito Eddie niya, ang asawa nitong si Maricar, at anak nila na si June. Unang araw pa lang niya sa bahay na yon ay ipinaramdam na kagad ng tatlo na hindi siya welcome doon. Nagduda pa nga sina Eddie na anak siya ni Ricardo at upang mapatunayan na mali ang mga ito ay sumailalim sila ng tatay niya sa DNA test. Lumabas sa resulta na si Ricardo talaga ang tatay niya, kaya nanahimik na ang mga yon sa isyu na yon. Isang araw, habang lumalangoy si Robbie at Wally sa swimming pool na nasa gilid ng bahay, ay biglang dumating si Eddie. Tumayo ito sa gilid ng pool at tiningnan siya na parang napakaliit niya. Ang saya mo siguro ngayon dahil biglang yaman ka, no? Narinig ko rin na sa'yo ipapamana lahat ng kapatid ko ang kayamanan na meron siya. Hindi naman po ako masaya na mayaman na ako ngayon. Mas masaya po ako na nagkita at nagkasama na po kami ni tatay. Huwag ka na magpanggap. Kilala ko mga kagaya mong mahihirap. Mga oportunista kayo. Alam mo ba na ako at ang asawa ko ang kasakasama ni Ricardo? Kami ang tumutulong sa pagpapalago ng negosyo niya. Tapos ano? Wala man lang kaming makukuha? Ang ikakatwira niya, may sarili kaming ari-arian? Aba, wala man lang pagpapahalaga ang tatay mo sa effort na ginawa namin. Wala po akong alam sa desisyon ni tatay na ipamana sa akin ang lahat ng meron siya. Desisyon niya po yun. Alam mo, may offer ako sa'yo. Bibigyan kita ng 10 milyong piso. Ang kapalit, aalis ka rito. Marami ka na magagawa sa perang yon. Malaki na yon para sa kagaya mo. Tito ko po kayo, kaya ginagalang ko pa rin kayo, Tito Eddie. Pero kahit ilang milyong piso po ang i-offer niyo sa akin,
ay hindi ko po tatanggapin. Hindi ko po ipagpapalit ang natitirang oras ng tatay ko sa perang sinasabi nyo. Napatulala si Eddie sa sinabi ni Robbie. Umahon na si Robbie sa swimming pool at binalot ang sarili ng tuwalya. Wally, tara na. Sandali lang pare. Nag-i-enjoy pa ako rito oh. Ang sarap lumangoy, ang lamig ng tubig. Wally, tara na. Nagmamadaling umahon sa tubig si Wally nang pinanlakihan niya ito ng mata. Pumunta sila sa kwarto ni Robbie. Pakiramdam ni Robbie ay sumikip ang dibdib niya sa naging pag-uusap nila ng tito niyang si Eddie. Nalaman niya na kaya mainit pala ang dugo ni na Eddie sa kanya ay dahil sa mamanahin niya. Kung pwede nga lang na pagkamatay ng tatay niya ay umalis na sila sa bahay na yon, pero mahigpit na sinabi ni Ricardo sa kanya na ingatan nito ang lahat ng iiwan nito sa kanya. Pinaghirapan daw nito ang lahat ng yon para kapag nagkita na sila ay meron itong maiiwan sa kanya. Parang sa sinabi ni Eddie sa kanya ay kasalanan pa niya na naging anak siya ni Ricardo. Walang Diyo. Grabe pala ang ugali ng tito mo, Robbie. Mukhang pere. May sarili naman pala silang pera. Bakit pinag-iintirasan pa niya yung sayo? Alam mo, isumbong mo yun sa tatay mo para makita nun ang hinahanap niya. Para ano pa? Para madagdagan ng stress ni tatay. Hindi niya na yun kailangang malaman. Gusto ko'y maging masaya lang si tatay araw-araw. Pakiramdam ni Robbie ay umikot ng husto ang buhay niya simula nang magkasama sila ng tatay niya. Hindi na sila nagugutom ni Wally. Meron na silang maayos na bahay at tulugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, ay nanatiling nakatapak ang mga paa niya sa lupa. Yun nga lang, hindi siya komportable sa mga tingin ni na Eddie, Maricar at Aljun sa kanya. Parang nandidiri ang mga ito tuwing siya ay makikita. Alam niya rin na iniisip ng mga ito na pera lang ang habol niya sa tatay niya kahit wala naman yung katotohanan. Bonus na lang ang pera dahil ang mas mahalaga para kay Robbie ay ang kasama na niya, ang tatay niya. Isang araw, nagulat si Robbie nang lapitan siya ng Tito Eddie niya at kinausap siya nito ng maayos. Akala mo ay isa tong anghel na bumaba mula sa kalangitan. Kumatok ito sa kwarto niya at bilang paggalang ay pinapasok niya ang kanyang Tito Eddie. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa'yo dati. Robbie, sana maintindihan mo kung bakit ko yun nasabi. Pagpasensyaan mo na sana ako. Wala na po yun sa akin, Tito. Ang gusto ko lang naman po makita ni tatay na magkasundo tayo rito. Bilang na ang araw niya, Tito. Pwedeng bukas o sa makalawa ay kunin na siya sa atin. Kaya wag na natin siyang bigyan ng sakit ng ulo. Tama ka, Robbie. Narealize ko nga rin yan. Saka nalaman ko ang kwento ng buhay mo. Hindi ko alam kung paano ka nakasurvive sa ganong klase ng paghihirap. Anak ka nga ni Ricardo. Parehas kayong palaban sa buhay. Hindi ko rin alam kung paano kinaya ng kapatid ko nung namatay ang asawa at anak niya. Naramdaman ni Robbie ng mga oras na yon ang sinseridad sa mga salita ng kanyang Tito Eddie. Masaya siya na sa wakas ay nagkasundo na sila ng kanyang tito. Hindi lamang si Eddie ang nagbago ang pakikitungo sa kanya, kundi maging sina Maricar at Aljun. Kung minsan pa nga ay isinasama sila ni Aljun na lumabas at magparty sa mga bar. Sa panahon na yon, nasabi ni Robbie na wala na siyang mahihiling pa sa buhay niya. Isang araw, habang naglalaro ng PlayStation sina Robbie at Wally sa kwarto ni Robbie, ay may sinabi si Wally sa kanya. Alam mo, Robbie, duda ako sa biglaang pagbait ng tito mo sa kanang asawa at anak niya. Parang may naaamoy akong kakaiba dun Kau naman, Wally, masyado kang judgmental. Hindi ka ba masaya na okay na tayo sa kanila? Hindi na nila tayo tinitingnan ng masama.
Siyempre naman, masaya ako kung totoo ang pagiging mabait nila sa atin at hindi ka plastikan lang. Ewan ko pare iba talaga ang pakiramdam ko sa pamilya ng kapatid ng tatay mo eh. Basta, mag-iingat ka na lang sa kanila. Pambihira ka naman. Huwag kang ang paranoid, Wally. Wala naman siguro silang gagawin na hindi maganda sa atin. Para kay Robbie ay walang basihan ng mga sinabi sa kanya ni Wally. Dama niya kasi na totoo ang kabaitan na ipinapakita ni na Eddie sa kanila ng kaibigan niya. Sabik sa pamilya si Robbie at wala siyang magandang karanasan noon sa mga kumupkup sa kanya. Kaya ganun na lamang ang tuwa niya nang maging maganda na ang pakikitungo ni na Eddie sa kanya. At para kay Robbie ay higit pa yun sa pera at kayamanan. Hanggang sa isang gabi, pumatok si Aljun sa kwarto niya. Nakabihis ito na maganda at sa itsura nito ay mukhang magpupunta ito sa bar. Hindi nga nagkamali si Robbie dahil inaya siya ni Aljun na magbar. Isama raw nila ang kaibigan niyang si Wally. Walang gana nun na lumabas si Robbie at sa totoo lang ay pinagbigyan niya na lamang ang pinsan niya na magpunta sila sa bar. Pero pumayag pa rin siya. Baka kasi gusto lang ni Aljun na magkaroon sila ng bonding. Pinuntahan ni Robbie si Wally sa silid nito upang sabihan na inaaya sila ni Aljun na magpunta sa bar. Ayaw sana ni Wally pero pinilit siya nito. Sa huli, sumama na rin si Wally sa kanila. Hindi pa marunong mag-drive si Robbie kaya ang kotse ni Aljun ang ginamit nila sa pagbiyahe. Katabi ni Robbie si Aljun sa unahan habang si Wally naman ay nasa backseat. Napansin ni Robbie na tahimik si Aljun. Parang kinakabahan nito. Nakita niya rin ang panginginig ng mga kamay nito na nakahawak sa manibela. Nilalamig na siya sa lakas ng aircon pero nagbubutil-butil ang pawis sa noo ni Aljun. Aljun, okay ka lang ba? Isang tango ang naging sagot ni Aljun sa tanong ni Robbie. Hanggang sa dumaan na sila sa isang madilim na kalsada. Hindi pa alam ni Robbie kung saang bar sila pupunta, kaya hindi siya nakaramdam ng kakaiba kahit parang liblib na ang kalsadang yon at halos 2 oras na silang bumabiyahe. Teka, parang ang layo naman yata ng bar na pupuntahan natin. 2 oras na tayo bumabiyahe Tila hindi na nakatiis si Wally noon at nagkomento na ito. Maya-maya pa ay may isang van ang humarang sa kotse ni Aljun. Agad na tinapakan ni Aljun ang preno. Mula sa van ay may isang lalaki ang bumaba. Kinabahan si Robbie nang makita niyang may dalang baril ang lalaki. Kinatok ng lalaki ang pinto sa tabi ni Robbie, sabay tutok ng baril sa kanya. Inanlak ni Aljun ang lahat ng pinto ng kotse na labis niyang ipinagtaka. Para bang hinayaan itong mabuksan ng lalaking may baril ang pinto ng sasakyan nito. Binuksan ng lalaki ang pinto sa tabi ni Robbie at inutusan siya nitong bumaba. Sa takot na paputukan siya ng lalaki ay sumunod na lamang siya. Pagkababa niya ay si Wally naman ang pinababa ng lalaki. Pinasakay sila ng lalaki sa van. Nagtaka siya kung bakit iniwan ng lalaki si Aljun. May isang driver sa unahan. May lalaki itong katabi. Nang lumingon ang lalaki na katabi ng driver, ay nagimbal si na Robbie at Wally nang malaman na si Tito Eddie yun. Nagulat ba kayo? Alam niyo bang sukang-suka na ako sa pag-arte na mabait ako sa inyo? Sabi ko na sa'yo, Robbie. Peke ang kabaitan ng Tito Eddie mo na yan. Malamang kasambot nila yan si Aljun Mukha kang walang utak. Pero nag-iisip ka rin pala, Wally. Anong gagawin mo sa amin, Tito? Saan mo kami dadalhin? Malalaman mo rin yan mamaya. Tumahimik muna kayo. Kung gusto nyo, matulog muna kayo. Kasi mahaba-haba ang biyahe natin. Gustong manlaban ni Robbie ng mga sandaling yon, pero hindi niya magawa. Nakatutok sa gilid ng ulo niya ang baril ng lalaki na kasama nila sa likod ng van. Hindi na nabilang ni Robbie kung ilang oras na silang bumabiyahe.
Madilim na kaya hindi niya alam kung saan sila dumadaan. Maya-maya pa ay baku-baku na ang daan na dinadaanan nila. Sa isip ni Robbie ay nagdadasal na siya na sana ay mabuhay pa sila ni Wally. Doon niya napagtanto na tama ang sinabi ni Wally. Isang malaking palabas lamang ang pagiging mabait ni na Eddie. Saan niyo ba kami dadalhin? Papatayin niyo ba kami? Mismo, natumbok mo, Wally. Sisihin mo yung kaibigan mo. Kung tinanggap niya lang sana ang perang ino-offer ko sa kanya dati, ay wala kayo sa kinalalagyan niyo ngayon. Wala kami dito kung hindi ka sakim sa pera. Para lang sa pera? Papatay ka? Aba, talagang papatay ako. Kami ang kasakasama ng tatay mo nung nagsisimula pa lamang siya. Tapos hindi niya kami bibigyan ng malaking mana? Pasensya ka na, Robbie. Kailangan mong mawala para kapag patay na si Ricardo, kami na ng pamilya ko magpapakasasa sa lahat ng kayamanan niya. Hindi na nagsalita sina Robbie at Wally. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ni Robbie. Kung sa gabing yun ay katapusan na nila ni Wally, mauuna pa pala siya sa tatay niya. May luwang umagos sa magkabilang pisngi ni Robbie. Hindi niya naiwasan ang maging emosyonal ng sandaling yun. Kakaunting araw pa lamang niyang nakakasama ang tatay niya, tapos mawawala na agad siya. Matapos ang napakahaba at nakakatakot na biyahe, ay huminto na ang van. Naunang bumaba si Eddie. Binuksan naman ng lalaking may baril ang pinto ng van at inutusan sila ni Wally na bumaba na rin. Napilitang bumaba si na Robbie dahil sa baril na nakatutok sa kanila. Sa pamamagitan ng ilaw ng van sa unahan, nalaman ni Robbie na nasa gilid sila ng bangin. Hindi yun ganun katarik. Hindi rin sobrang taas. Pinatayo sila ni Eddie sa gilid ng bangin. Kinuha ni Eddie ang baril sa lalaki at itinutok sa kanya. Walang salita na pinaputok ni Eddie ang baril at tinamaan sa balikat si Robbie. Napasigaw siya nang dahil sa sakit nang bumaon ang bala sa kanyang katawan. Naging mabilis naman ang pagkilos ni Wally. Niyakap siya nito at inihulog nito ang sarili sa bangin. Nagpagulong-gulong sila pababa. Ilang beses na tumama sa bato ang katawan nilang dalawa. Matapos ang sandaling yon at lumapat na ang kanilang mga katawan sa lupa, naunang tumayo si Wally at hinila siya nito. Sandali! Sandali, Wally! Ang sakit ng katawan ko! Wala na tayong oras, pare! Tumakbo na tayo! Pinilit ni Robbie ang tumayo sa kabila ng mga pinsalang kanyang natamo. Pagtayo niya ay narinig nila ang dalawang magkakasunod na putok ng baril. Mabuti na lang at walang tinamaan sa kanila ni Wally. Isa pang nakatulong ng mga sandaling yon ay madilim na sa ibaba ng bangin. Sundan nyo! Habulin nyo! Huwag kayong babalik na hindi nyo nakikita ang dalawang yon! Nang marinig din na Robbie ang sigaw ni Eddie, ay nagsimula na silang tumakbo. Maraming malalaking puno at mayayabong na halaman sa paligid. Hindi na muna ininda ni Robbie ang tama ng baril at bugbog niya mula sa pagkakahulog nila sa bangin. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang makatakas sa mga gustong pumatay sa kanila. Hindi napansin ni na Robbie at Wally ang sapa na nasa kanilang unahan. Nahulog sila ng sabay doon. Aahon pa sana sila, ngunit narinig nila ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nagtago sila sa mga water lily na nasa sapa. Natakasan pa tayo! Hanapin nyo! Hindi pwedeng mabuhay ang dalawang yon! Kayo ang mayayari sa akin pagkataon! Ikot ang mga tauhan ni Eddie sa sapa. Matapos yon, ay tumakbo na ang mga yon papalayo. Napangiwi si Robbie dahil sa sakit ng tama ng baril sa balikat niya. Ngunit patuloy niya iyong tinitiis, alang-alang sa kaligtasan nila ng kaibigang si Wally. Pagkalipas ng ilang sandali, umahon na sina Robbie at Wally sa sapa. Hindi na nila nararamdaman sa paligid sina Eddie at ang mga kasamahan nito.
Tinahak nila ang direksyon palayo sa bangin dahil baka nandoon pa rin sina Eddie at naghihintay sa kanila. Pare, hindi ko na kaya. Nahihilo na ako. Pare, kapit lang. Huwag mo akong iiwan, ha? Pare, kaunti na lang. Baka may makita na tayong kabahayan. Kapit ka lang, pare. Huwag kang mamamatay. Pare, kapag namatay ako, ikaw nang bahala sa tatay ko, ha? Pare, huwag mong ibilin sa akin ang tatay mo. Mahirap mag-alaga na may sakit. Tsaka hindi ako alak nun. Pare, pambihira ka naman eh. Tibayan mo loob mo. Hindi ka mamamatay. Pag namatay ka, papatayin kita. Sige. Nagawa pang magbiro ni Wally ng mga oras na yon. Isinampay ni Wally ang isa niyang braso sa balikat nito. Nangihina na si Robbie at halos hindi niya na maiakbang ang kanyang mga paa. Unti-unti nang nanlalabo ang paningin ni Robbie. Pinipilit niyang huwag mawalan ng malay, ngunit marami na ang dugong nawala sa kanya. Kaya kahit na anong pilit niyang huwag ipikit ang mga mata, ay hindi niya na yon napaglabanan. Ang huli na lamang niyang natatandaan ng gabing yon ay ang pagbagsak niya sa lupa. Ang buong akala ni Robbie ay katapusan na niya. Ngunit bumalik ang kamalayan niya. Sinubukan niyang ibukas ang kanyang mga mata, ngunit malabo ang nakikita niya. Ramdam niya ang pag-uga ng kanyang paligid. Gising na po yata ang kaibigan ko, Nanay Dolores. Ilang beses na ibinukas sara ni Robbie ang kanyang mga mata hanggang sa bumalik na sa normal ang paningin niya. Ang una niyang nakita ay ang mukha ng kaibigan niyang si Wally habang nakatangod ito sa kanya. Pare, buhay ka! Nakaligtas tayo! Doon nalaman ni Robbie na nakasakay siya sa isang kariton. Nakahiga siya sa iba't ibang klase ng gulay. Sinubukan niyang tumayo pero hindi pa kaya ng katawan niya. Huwag ka munang tumayo. Baka magtugo ang sugat mo. Isang boses ng matandang babae ang narinig ni Robbie. Pakiramdam niya ay idinuyan siya sa ulap sa boses ng matandang babae. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Madilim pa rin sa paligid. Pinagtulungang itulak ng matanda at ni Wally ang kariton hanggang sa makarating sila sa isang bahay na may malawak na bakuran. Gawa sa malalaking kahoy ang dingding ng bahay at ang bubong nun ay yero. Ipasok mo na ang kaibigan mo sa bahay ko. Dalhin mo siya sa unang pinto sa kaliwa. Binuhat ni Wally si Robbie. Amoy bulaklak sa loob ng bahay ng matanda. Nang maipasok siya ni Wally sa isang silid, ay maingat siya nitong inihiga sa papag. Wally, sino yung matandang babae na yun? Si Nanay Dolores. Natsyempohan na doon ka nawalan ng malay malapit sa taniman niya ng mga gulay. Maaga pala siya kumukuha ng gulay doon. Nakita niya tayo tapos tinulungan niya tayo. Mabuti na nga lang pare nandun siya eh. Kung hindi ko na alam ang gagawin ko pare. Salamat sa Diyos. Kasi hindi niya tayo pinabayaan. Akala ko talaga katapusan na nating dalawa eh. Pare, malabong mangyari yun. Kasi masamang damo tayo. Saka, hindi na nanalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Teka. Akala ko ba masamang damo tayo? Tapos sasabihin mo, hindi na nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Ano ba talaga? Ang gulo mo eh. Dahil sa sinabing yun ng kaibigan, ay malakas na tumawa si Wally. Ikaw talaga pare oh. Ang joker mo kahit may tama ka eh. Sa labis na tawa ni Wally ay nahampas nito ang balikat niya kung saan siya tinamaan ng bala ng baril. Aray ko pare! Aray! Ang dami mong hahampasin, bakit dyan pa? Ay, sorry. Nakirid away lang ako pare. Oh, nandito na pala si Nanay Dolores. Sandali at tutulungan ko siya. Kinuha ni Wally kay Nanay Dolores ang dala nitong maliit na palanggana na may lamang tubig. Ipinatong yun ni Wally sa tabi niya. May dala rin na kung ano-anong gamit ang matanda na ipinatong nito sa maliit na lamesa
sa gilid ng papag. May kinuwang scalpel si Nanay Dolores. Aalisin ko ang bala sa balikat mo at baka magkaroon ng impeksyon. Walang malapit na ospital dito. Huwag kayong mag-alala at dating doktor ang asawa ko. Wala akong gamot para hindi ka makaramdam ng sakit, kaya tiisin mo na lamang. Pwede ka rin kumagat sa kahit na ano para hindi ka makasigaw. Pagkasabi nun ni Nanay Dolores, mabilis na kinuha ni Robbie ang braso ni Wally at doon siya kumagat. Agad naman na binawi ni Wally ang braso nito. Ang bihira ka naman pare oh. Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng kagatin? Bakit braso ko pa? Oh, ang bihira ka. Ito ang kagatin mo. Hinubad ni Wally ang suot nitong t-shirt. Tiniklop niya ito at ibinigay sa kanya. Kinagat yon ni Robbie. Sa oras na yon, ay ibinigay niya na ang lahat ng tiwala niya kay Nanay Dolores. Isa pa, sa itsura ng matanda, ay nasabi ni Robbie sa sarili niya na mabait ito. Maamo ang mukha ni Nanay Dolores, payat ito at maliit. Puro puti na ang buhok nito na nakatali. Inumpisa na ni Nanay Dolores ang pagtanggal ng bala sa balikat ni Robbie. Hiniwa nito ang sugat niya sa balikat gamit ang hawak na scalpel. Impit na napasigaw sa sakit si Robbie sa pagbaon ng scalpel sa kanyang balat. Mabuti na lamang at kagat-kagat niya ang maasim na damit ni Wally, dahil kung hindi ay baka nakabulabog na siya ng ibang bahay. Gamit ang tiyanik ay kinuha ni Nanay Dolores ang bala na nakabaon sa katawan ni Robbie. Pagkatapos ay saka nito nilinisan ang sugat niya. At tahiin ko na. Mas masakit ito. Kaya magtiis ka. Tumangulang si Robbie kay Nanay Dolores. Napapapikit na lang siya sa tuwing bumabaon ang karayom sa balat niya. Makalipas ang ilang minuto, ay nilagyan na ni Nanay Dolores ng benda ang sugat niya. Usna, nakuha ko na ang bala. Magpahinga muna kayong dalawa. At mukhang mahirap ang pinagdaanan ninyo. Pagising nyo, saka tayo mag-uusap na tatlo. Kung gagamit kayo ng banyo, nasa may kusina lang. Sige na, magpahinga na kayo. Maraming salamat po, Nanay Dolores. Ako po pala si Robbie. Alam ko na ang pangalan mo. Sinabi ni Wally kanina. Niligpit na ni Nanay Dolores ang mga gamit nito. Lumabas ito ng kwarto at nang bumalik ito ay may dala itong mga unan at kumot. Binuksan nito ang electric fan at iniwan na sila sa kwarto. Hindi na sila nag-usap pa ni Wally. Humiga si Wally sa tabi niya at sabay na silang nakatulog. Hapon na nang magising si Robbie, natutulog pa rin sa tabi niya si Wally. Naaawa siya kay Wally nang makita niya na puro pasa ang katawan at mukha nito. Nang bumaba sa papag si Robbie, ay nagising si Wally. Inumusta siya nito at sinabi niya na masakit pa rin ang sugat niya. Salamat nga pala pare ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako. Di ko inaasahan yung ginawa mong magpatihulog tayo sa bangin. Pare, sa totoo lang, yun na lang ang naisip kong paraan eh. Saka, napapanood ko yun sa mga aksyon na pelikula, ginaya ko lang. Kau talaga oh. Pero maiba ako pare. Nasaan kaya si Nanay Dolores? Malay ko, mas nauna ka pang gumising sa akin eh. Nagising nga lang ako sa'yo kasi bumangon ka. Lumabas na silang dalawa sa kwarto. Nakita nila sa labas ng bahay si Nanay Dolores. Nakaupo ito sa upuang tumba-tumba habang may pusang itim na nakapatong sa hita. Lumingon ang matanda sa kanila. Mabutit kising na kayong dalawa. Tara na sa kusina. Nagluto ako ng sopas para mainitan niyang mga sikmura ninyo. Maingat na ibinaba ni Nanay Dolores ang pusa. Nauna itong magpunta sa kusina at saka sila sumunod. Umupo sila sa hapagkainan.
binigyan sila nito ng tig-iisang mangkok ng mainit na sopas. Umupo si Nanay Dolores sa kabisera at nagsimula na itong kausapin sina Robbie at Wally. Ang unang tanong ng matanda sa kanila ay kung ano ang nangyari sa kanila. Dahil sa nakuha agad ni Nanay Dolores ang tiwala ni Robbie, ay ikinuwento niya rito ang buong katotohanan. Mula sa pagkakahanap ng tatay niya hanggang sa pagtangkang pagpatay sa kanya ni Eddie, si Wally naman ang nagkwento kung paano sila nakaligtas. Talagang may mga tao na papatay para lang sa pera. Kaya nga po eh. Pero maraming salamat po at tinulungan niyo po kami. Ginawa ko lamang ang nararapat. Sa tingin ko naman, kahit sino makakita sa inyo sa ganong klaseng sitwasyon, ay tutulungan din kayo. Nanay Dolores, alam ko pong kalabisan na tong ire-request ko po sa inyo. Pero, okay lang po ba na dito muna kami sa bahay nyo habang nagpapagaling kami ni Wally? Natatakot po kasi akong bumalik sa amin kasi baka patay na talaga kami ng Tito Eddie ko eh. Pero hindi po kami magtatagal dito. Kasi dahil po sa tatay ko, may sakit po siya eh. Walang problema sa akin. Maaari kayong manirahan dito hanggang sa kung kailan nyo gusto. Ako lang naman ang nandito eh. Saka sa tingin ko, ay mapagkakatiwalaan naman kayo. Pero bakit ayaw mong idulog sa mga pulis ang nangyari sa inyo? Baka po kasi may koneksyon si Tito Eddie sa mga pulis na mapagsusumbungan namin. O kaya ay may gawin siyang masama sa tatay ko kapag nagsumbong kami sa mga pulis. Magulo pa po kasi ang utak ko ngayon kaya hindi ko pa po talaga alam kung anong gagawin ko. Labis ang naging pasasalamat ni Robbie at Wally kay Nanay Dolores dahil kahit hindi sila nito kilala ay tinulungan pa rin sila nito. Mas lalo pang napatunayan ni Robbie ang kabutihan ng puso ni Nanay Dolores nang masaksihan nila ang pamimigay nito ng mga gulay sa kapitbahay nito at sa iba-iba pang mga tao. Ayon sa matanda, hindi niya kayang ubusin ang mga gulay na nakukuha nito sa taniman niya. Kesa mabulok ang mga yon, ay mas mabuti na raw na ipamigay na lang upang mapakinabangan ng iba. Nalaman din ni Robbie na mukhang ligtas sila sa lugar na yon kung sakali man na hinahanap pa rin sila ng Tito Eddie niya. Liblib kasi ang lugar na yon na napuntahan nila. Tila malayo yon sa kabiasnan. Halos lahat ng bahay ay gawa sa kubo. Sobrang simple ng pamumuhay. Makalipas ang 1 linggo, ay unti-unti nang gumagaling ang sugat ni Robbie. Nawala na rin ang pananakit ng katawan ni Wally. Kahit paano ay natulungan na nila si Nanay Dolores sa pagtatanim nito ng mga gulay at sa pag-aani. Isang umaga, habang nagdidilig si Robbie ng mga gulay, ay biglang may itinanong si Wally sa kanya. Pare, saan kaya kumukuha ng panggastos si Nanay Dolores, no? Hindi naman niya binibenta itong mga gulay niya. Pinamimigay pa nga niya yung iba eh. Hindi ko rin alam pare. Saka, siya na yata ang pinakamayaman dito. Yung bahay niya ang pinakamalaki at maganda eh. Hindi kaya... Nako, ewan ko lang pare ah. Baka naman tulak si Nanay Dolores. Si Raulo, ikaw kung ano sinasabi mo? Sa tandang yun ni Nanay? Nako, malabo yung pare. Tsaka ikaw sobra ka ha. Tinulungan na nga tayo ng matanda tapos ganyan pa yung sasabihin mo. Hindi, nagjo-joke lang naman ako eh. Gusto lang kitang patawanin. Hindi maganda na pinag-uusapan ng isang tao nang hindi niya alam. Nagulat si Robbie nang malaman nila na nasa likuran lang nila si Nanay Dolores. Hindi po namin kayo pinag-uusapan, Nanay. Nagtataka lang po kasi kami. Bakit ang yaman nyo pero wala naman po kayong trabaho o kaya naman negosyo? Dahil mayaman ang pamilyang pinagmulan ko. Ako na lang ang natira sa lahi namin. Kaya sa akin napunta ang lahat ng kayamanan namin. Kung ano lang ang meron ako ngayon,
ay kaya na akong buhayin nun hanggang sa mamatay ako. Wow! Parang ikaw po pala tong si Robbie. Tagapagmana rin kasi tunay eh. Kaya nga gusto siyang patayin ng Tito Eddie niya eh. Siguro naman ay nasagot ko na ang tanong nyo. Pagkatapos yung magdilig, pwede na kayong umuwi at magpahinga. O siya, mauuna na ako sa inyo. Ilang araw pa lamang sina Robbie sa lugar na yon, ngunit nakita na nila kung gaano kamahal ng mga nakatira sa lugar na yon si Nanay Dolores. Hindi na nakapagtataka dahil tunay na mabait ang matanda sa lahat ng mga taga ron. Talagang busilak ang puso nito, lalo na sa pagtulong sa kanyang kapwa. Isa rin sa napansin ni Robbie sa lugar na yon ay ang katahimikan na meron doon. Alas 7 pa lang ng gabi ay wala na siyang nakikitang tao sa labas ng bahay. Limitado lang din ang supply ng kuryente, kaya mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga lamang merong kuryente sa lugar na yon. Ngunit ang katahimikan at kapayapaan sa lugar na yon ay nawala nang isang umaga ay may gumulat kina Robbie ng isang masamang balita. Lumabas si Robbie para bumili ng pandesal sa maliit na panederya. Nakakita siya ng mga taong nagkakagulo at nagkukumpulan. Nagkaroon siya ng kuryosidad na alamin kung ano ang nangyayari. Nakisiksik siya sa mga umpukan ng tao at nagimbal siya nang malaman niya na maraming baboy ang nagkalat. Wala ng buhay ang mga baboy. Nakalabas ang mga lamang loob ng mga baboy at may ilan na halos wala na talagang laman loob. Narinig ni Robbie sa mga tao na aswang daw ang may gawa nun dahil hindi raw yung kayang gawin ng isang tao. Nakabalik na si Robbie sa bahay ni Nanay Dolores pero hindi maalis sa isip niya ang imahe ng mga baboy na nakita niya. Nakatulala lang si Robbie habang kumakain sila. Pare, okay ka lang ba? Kanina ka pa wala sa sarili ah. Ni isang salita, wala kang sinasabi. May nakita kasi ako sa labas. Doon, malapit sa bakery. Mga patay na baboy. At teka, kumakain pala tayo. Baka mawalan kayo ng gana. Okay lang pare, hindi ako maselan. Ituloy mo ang kwento mo. Binibitin mo ko eh. Tinanong muna ni Robbie si Nanay Dolores kung ayos lang ba na ikwento niya ang nakita niya at ayon dito ay okay lang naman daw. Nakita ko po kasi may mga nagkukumpulang tao. Lumapit po ko. Ayun po, nakita ko na may mga patay na baboy. Ang dami po. Labas ang mga laman loob nila. Ang sabi po ng mga tao doon, yun po narinig ko lamang. Baka daw po aswang ang may gawa nun. Nagtaka si Robbie at Wally nang biglang tumayo si Nanay Dolores. Nagmadali itong lumabas ng bahay. Agad namang sinundan ni Robbie si Nanay Dolores na nagpunta sa mga patay na baboy. Tiningnan nito ang mga pinatay na baboy na pinagpepiestahan na ng mga langaw. Hindi nagtagal doon si Nanay Dolores at bumalik na ito sa kanyang bahay. Aswang! Aswang ang may gawa nun. Base sa klase ng pagpatay sa mga hayop, aswang lang ang may ganong paraan ng pagpatay. Nakasisiguro ko, hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang pumatay sa mga baboy na yon. Bakit po parang sigurado kayo na aswang ang pumatay sa mga baboy na yon, Nanay Dolores? Dahil nakakita na ako dati ng aswang. Ganon na ganon sila kung pumatay. Mukhang napasok na ng mga aswang ang bayan na ito. Aagahan na natin ang pagsasarado ng bahay. Hindi na kayo pwedeng lumabas kapag pumatak na ang alas 6 ng gabi. Hindi naman po talaga kami lumalabas kapag madilim na eh. Wala kasing tumatambay dito, Nanay Dolores. May takot na lumukob kay Robbie. Hindi siya sigurado kung totoo ba ang aswang dahil sa mga kwento lamang niya yon naririnig. Ngunit base sa reaksyon at takot na nakita niya kay Nanay Dolores, parang gusto niya nang maniwala na may mga ganoong nilalang.
Simula nang may mga baboy na pinatay sa paraan na karumal-dumal, ay kumalat na sa maliit na bayan na yon na merong aswang doon. Mas naging maaga ang pagsasarado ng mga bahay. Halos lahat ng bahay ay merong nakasabit na bawang sa mga bintana at pinto. May iba na nagsasaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay, maging sa bakuran. Nanay Dolores, hindi po ba tayo magsasabit ng bawang sa bintana at pinto? Narinig ko po kasi sa labas kanina na takot daw sa bawang ang mga aswang. Hindi na kailangan. Alam ko na hindi tayo gagambalain ng mga aswang dito sa bahay ko. Matibay ang pagkakagawa nito. Hindi sila basta-basta makakapasok dito. Pero maganda na po yung sigurado tayo, Nay. Magsabit na lang po tayo. Sundin niyo na lamang ako. Bahay ko ito. Alam ko ang kapasidad dito. Hindi na ipinilit ni Robbie ang pagsasabit ng bawang. Baka kasi isipin pa ni Nanay Dolores na masyado silang pakialamero. Tuwing gabi, hindi agad nakakatulog si Robbie. Palagi siyang nakikiramdam sa paligid. Kapag may naririnig siyang kaluskos, ay sumisilip siya sa bintana. Tinitingnan niya kasi na baka may aswang sa labas. Ilang gabi na ganoon si Robbie hanggang isang madaling araw na alimpungatan si Robbie nang may marinig siyang kaluskos mula sa labas ng bahay. Marahan siyang tumayo at sumilip sa may bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang may nakita siyang isang babae at dalawang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay ni Nanay Dolores. Dahil sa merong ilaw sa harapan ng bahay, ay nakita niya na hindi normal na tao ang mga yon. Kakaiba ang itsura ng tatlo. Mabalasik at nakakatakot ang mga muka ng mga yon. Naglalaway na akala mo ay gutom na gutom. Doon napagtanto ni Robbie na baka ang tatlo ang gumagalang aswang. Nakaramdam siya ng takot, ngunit hindi niya inalis ang pagkakasilip sa bintana. Kailangan niyang makita ang gagawin ng tatlo, lalo na at nakatingin ng mga yon sa bahay ni Nanay Dolores. Nagulat si Robbie nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Nanay Dolores na sinundan ng yabag ng paa. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya si Nanay Dolores na binubuksan ang pinto. Agad naman niyang pinigilan ang matanda. Nanay Dolores, wag po! Ano pong gagawin niyo? Huwag niyo pong bubuksan ang pinto. May nakita po ko. May mga aswang po sa labas. 3 po sila. Alam ko. Naramdaman ko sila. Kakausapin ko sila. Ano? Kakausapin niyo? Narinig niyo po ba ako, Nay? Mga aswang po ang nasa labas. Mga aswang. Narinig mo rin naman ang sinabi ko, di ba? Ang sabi ko, alam ko. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at huwag kayong lalabas ni Wally. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako sasaktan. May pag-aalangan na sinunod ni Robbie si Nanay Dolores. Bumalik siya sa kwarto nila, pero sumilip siya ulit sa bintana upang makita niya ang mangyayari. Mula roon ay narinig niya ang pag-uusap ni Nanay Dolores at ng 3 aswang. Umalis na kayo sa bayan na ito. Hindi ko alam kung paanong buhay pa kayo, pero sa ibang bayan kayo magasik ng lagim. Huwag dito. Anya ang aming hinala na nandito ka. Marami tayong dapat pag-usapan, Dolores. Baka pwede mo kaming patuloyin sa iyong bahay. May naaamoy kaming tao sa loob. Hindi niyo pwedeng galawin ng mga kasama ko. Kahit matanda na ako, kayang-kaya ko kayong 3. Alam niyo yan. Huwag niyo akong susubukan. Hindi na nagsalita ang 3 aswang at mapayapang umalis na ang mga yon. Nang pumasok si Nanay Dolores, ay lumabas na si Robbie sa kanyang kwarto. Sinalubong niya ang matanda nang may paghanga. Grabe, Nay! Ang tapang niyo pala! Napaalis niyo yung 3 aswang! Saka, Nay, nakita ko po,
Parang takot sila sa inyo. Tsaka, kilala rin nila kayo. Paano po nangyari yun? Kilala ko ang mga aswang na yon. Minsan na silang nanggulo sa lugar kung saan ako dating nakatira. Marami pa sanang nais itanong si Robbie kay Nanay Dolores, ngunit inunahan na siya nito. Ayon kay Nanay Dolores, ayaw na nitong pag-usapan pa nila ang tungkol sa nangyari ng oras na yon. Isipin na lang daw ni Robbie na hindi yun nangyari. Sa pagkakataon na yon, ay may nabuong pagtataka kay Robbie. Napansin niya na tila masyadong iniiwasan ni Nanay Dolores kapag ang usapan ay tungkol sa isang aswang. Hanggang sa naisip niya na baka nagkaroon ng trauma si Nanay Dolores sa mga aswang. Ayon na rin dito, nang gulo ang mga aswang sa lugar kung saan ito dating nakatira. Sa naisip niyang yon, kahit paano ay naunawaan niya kung bakit ayaw nitong pag-usapan ang mga aswang. Isang gabing bilog ang buwan, hindi pa rin nakakatulog ng maayos si Robbie dahil sa takot na bumalik ang tatlong aswang. Habang mahimbing na natutulog si Wally sa tabi niya, ay narinig niya si Nanay Dolores sa kwarto nito na parang dumadaing. Parang nasasaktan ito na hindi niya maintindihan. Kinabahan si Robbie dahil baka kung ano na ang nangyayari kay Nanay Dolores. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at kinatok ang pinto ng silid ng matanda. Nay? Nay? Okay lang po ba kayo? Nay, ano po nangyayari sa inyo? Ayos lang ako. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Patuloy sa pagdaing si Nanay Dolores. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero nakakandado yun. Nay! Sige na po! Buksan niyo po tong pinto! Ano po bang nangyayari sa inyo? Nay! Buksan niyo po tong pinto! Bumalik ka na sa kwarto mo. Robbie, hindi ka ba marunong makinig? Hindi po ako babalik doon hanggang hindi ko nasisiguro na hindi kayo okay. Mas lalong kinabahan si Robbie nang wala na siyang marinig na kahit na ano sa kwarto ni Nanay Dolores. Naisip niya na baka nawalan na ito ng malay. Agad niyang ginising si Wally at sinabi niya ang nangyayari. Pinagtulungan nilang buksan ng sapilitan ang pinto ng kwarto ni Nanay Dolores. Ilang beses yung binangga ni Wally hanggang sa wakas ay bumukas na ang pinto. Binuksan ni Robbie ang ilaw pero labis silang nagtaka nang malaman na wala sa kwartong yun si Nanay Dolores. Nakita nila na nakabukas ang bintana kaya dumungaw sila doon. Nasaan si Nanay Dolores? Akala ko ba ang sabi mo ay naririnig mo siyang dumadaing? Oh, wala naman dito sa kwarto niya. Saan siya napunta? Narinig ko talaga siyang dumadaing kanina. Tinaboy pa nga niya ako eh. Sa tingin ko, lumabas siya sa bintana. Saan naman siya pupunta? Malay ko. Tara, hanapin kaya natin siya. Hala, ayoko. Diba merong gumagalang aswang? Mamaya, baka salubong pa natin yung kainin tayo eh. Oo nga pala. Sige, hintayin na lang natin siya dito. Siguro naman babalik din kagad yun. Matyagang naghintay sina Robbie at Wally kay Nanay Dolores sa sala. Panay ang tingin ni Robbie sa orasang nakasabit sa dingding. Pakiramdam niya ay napakabagal ng mga sandaling yon. Inabot na sila ng 3:00 ng madaling araw pero hindi pa rin bumabalik si Nanay Dolores. Kung hindi lang sana siya takot sa aswang, baka kanina pa siya lumabas para hanapin ang matanda. Maya-maya pa ay nakarinig sina Robbie ng kalabog sa kwarto ni Nanay Dolores. Kaya naman napatakbo sila kagad papunta ron. Nakahinga ng maluwag sina Robbie nang makita nila ang matanda na nakatayo malapit sa higaan. Tagaktak ang pawis nito at hinihingal pa. Nanay! Buti po't nakabalik na kayo. Saan po ba kayo nagpunta? Lumabas lang. Hindi ako makahinga ng maayos kanina. Sumagap lang ako ng sariwang hangin sa labas. Ang akala ko po kasi namamatay na kayo kanina.
Narinig ko po kasi kayong umuungol. Ano bang mamamatay ang pinagsasabi mo? Hindi pa ako mamamatay. Teka, anong ginawa niyo sa pinto ko? Sinira niyo ba? Si Robbie po nag-utos sa akin yan, Nay. Kinakabahan kasi siya sa inyo kanina eh. Kaya yun, tinulak ko po ng malakas. Nasira po. Nako, kayong dalawa talaga. Huwag na kayong mag-alala. Kasi ayos lamang ako. Sigurado po ba kayo, Nay? Baka kailangan niyo po madala sa ospital para makapagpa-check up po kayo. Hindi na. Katawan ko ito. Kaya alam ko na hindi ko kailangan ng doktor. Sa itsura nyo, mukhang wala pa kayong maayos na tulog. Matulog na muna kayo. Sige na, iwan nyo na ako rito. Ayos lang ako. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Nang masiguro ni Robbie na okay lang si Nanay Dolores, ay bumalik na sila ni Wally sa kwarto nila upang matulog uli. Talagang nag-alala si Robbie kay Nanay Dolores nang marinig niya itong dumadaing sa labis na sakit. Sa maikling panahon ay napalapit na ang loob niya sa matanda at hindi niya maitatanggi na parang nanay na ang naging turing niya kay Nanay Dolores. Ipinaramdam kasi nito sa kanya ang isang pagmamahal ng nanay na hindi niya naramdaman kailanman. Partida pa, hindi niya kadugo si Nanay Dolores at estranghero ito para sa kanya. Tanghali na magising sina Robbie at Wally dahil sa ingay na nagpupukpok sa bahay. Paglabas nila ng kwarto ay naabutan nila ang isang lalaki na inaayos ang pintong sinira nila ni Wally. Matapos na ayusin ng lalaki ang pinto, ay inabutan ni Nanay Dolores ang lalaki ng pera, ngunit ayaw yung tanggapin ng lalaki. Ayon sa lalaki, ay labis-labis na ang tulong ni Nanay Dolores dito dahil palagi pala tong nabibigyan ng gulay ng matanda. Sige na, tanggapin mo na ito. Maraming salamat sa pag-aayos sa pinto ng kwarto ko. Napilitan ang lalaking tanggapin ang pera. Muli itong nagpasalamat kay Nanay Dolores bago ito tuluyang umalis. Grabe, Nay. Talagang mahal na mahal po kayo ng mga tao rito, no? Hindi na nakapagtataka kasi ang bait mo sa kanila. Hindi mo sinusolo kung anong meron ka. Alam ko kasi na hindi na ako magtatagal dito sa mundo. Matanda na ako. Kaya dapat, kung anong meron ako, ibahagi ko. Lalo na't maraming sobra para sa akin. Para kapag wala na ako, magandang alaala ang maiiwan ko sa kanila. Akala ko po ba ang sabi niyo po, hindi pa kayo mamamatay. Bakit? Sinabi ko ba ngayon na ako mamamatay? Diyos mio, kang bata ka. Nasa realidad lang ako. Kapag matanda na, sadyang bilang na ang mga araw sa mundo. Biglang nalungkot si Robbie nang maalala niya ang tatay niya sa sinabi ni Nanay Dolores. Ilang linggo na rin siyang nawawala at sigurado siya na nag-aalala na si Ricardo sa kanya. Ngunit wala pa siyang lakas ng loob na bumalik sa bahay nila. Natatakot pa rin siya kay Tito Eddie, lalo na't nararamdaman niya na hindi yun titigil hanggang hindi siya nun napapatay. Isang umaga, nasa kusina sina Robbie at Wally. Nandoon din si Nanay Dolores. Naghihiwa sila ng mga gulay para sa pinakbet. May narinig silang boses ng isang lalaki na nagtatao po sa labas. Nagpresenta si Wally na ito na ang haharap sa tao na tumatawag. Tumayo si Wally para tingnan kung sino ang nasa labas, ngunit nagmamadali itong bumalik sa kusina. Namumutla ang mukha ni Wally na parang nakakita ng multo. Robbie! Robbie! Yung tito mo! Nasa labas! Si Tito Eddie? May iba ka pa bang tito? Wala naman, di ba? Siyempre, si Eddie Monyo nandun sa labas. Yun ba? Yun ba ang sinasabi nyo na gustong pumatay sa inyo? Opo, Nay. Naku, mukhang alam na niya na nandito po kami sa lugar na to. O ang haharap sa kanya. Huwag kayong lalabas.
Nagtago lang sina Robbie at Wally sa kusina. Nang lumabas si Nanay Dolores ay nakayuko silang nagpunta sa sala upang mapakinggan nila ang pag-uusapan ni Nanay Dolores at ni Eddie. Sumilip si Robbie sa bintana at nakumpirma niyang si Eddie nga ang nasa labas. Nanginig ang buong katawan niya pagkakita pa lang niya sa mukha ng kapatid ng tatay niya. Bumalik sa alaala niya ang tagpo na binaril siya nito. Magandang gabi, Lola. May tatanong sana ako. Dito ba nakatira tong nasa picture? Hindi. Ako lang ang mag-isang nakatira sa bahay na ito. May nakapagsabi po kasi sa akin na dito raw tumutuloy tong lalaking to. Pamangking ko kasi yan. Matagal na siyang nawawala. Pwes, sinungaling ang napagtanungan mo. Baka kayo naman po ang sinungaling, Lola. Aba, sa tanda kong ito, sa tingin mo magsisinungaling pa ako? Baka pwedeng pumasok po sa bahay niyo para makasiguro ko. Hindi ako nagpapapasok ng hindi ko kilala sa bahay ko. Malay ko ba kung magnanakaw ka o mamamatay tao? Lola, hindi po ako ganon. Saka paano ako magiging magnanakaw? Nakikita niyo po ba itong mga kasuotan ko? Itong alas na ito, mamahalin po ang lahat ng ito. Nakita ko, pero parang mga peke ang mga yan. Umalis ka na. Wala rito ang hinahanap mo. Hindi na nakapagsalita pa si Eddie nang pumasok na si Nanay Dolores at malakas nitong isenarado ang pinto. Nang sumilip si Robbie sa bintana, ay nakita nitong naiiling na naglalakad palayo si Eddie. Tuwang-tuwa na sinalubong ni Robbie si Nanay Dolores. Sa sobrang saya niya, ay nayakap niya ang matanda. Nay, ang galing-galing mo! Salamat po! Salamat! Ano ba? Hindi mo na ako kailangang yakapin at talikan. Kumalas si Robbie sa pagkakayakap, ngunit hindi pa rin naalis ang ngiti niya. Pasensya na po. Sobrang saya ko lang po kasi. Akala ko kasi titiklo po kayo kay Tito Eddie. Walang Diyo, Nay. Para kayong gangster Ang astig nyo. Kahit sino naman, hindi uobra sa akin. Pero bumalik na tayo sa kusina. Malapit nang magtanghalian at hindi pa tayo nakakapagluto. Sa pagkakataon na yon, ay mas naramdaman ni Robbie ang pagkalinga ni Nanay Dolores. Handa kasi sila nitong protektahan kahit pa may posibilidad na ito naman ang mapapahamak. At sa paglitaw ni Eddie sa bayan na yon, doon napatunayan ni Robbie kung gaano ito kadesperado na burahin siya sa mundo. Simula noon ay nagkaroon na ng takot si Robbie. Hindi na lang sa aswang kundi sa pagpunta ni Eddie sa bahay ni Nanay Dolores. Natatakot na rin kasi siya sa buhay ni Nanay Dolores dahil baka madamay pa ito. Kaya isang gabi, habang naghahapunan sila, ay nagpaalam siya kay Nanay Dolores. Nay, mas mabuti pa siguro na umalis na kami rito ni Wally. Hoy, pare! Ano ba sinasabi mo? Anong umalis? Ano ang dahilan mo at gusto mo nang umalis dito sa bahay ko? Natatakot po kasi ako na baka idamay po kayo ni Tito Eddie. Sigurado ako na babalik pa yun, lalo na't may nakapagsabi sa kanya na dito kami nakatira. Kung yan lang ang dahilan mo, hindi ako papayag na umalis kayo. Delikado pa. Mas ligtas kayong dalawa dito. Kaya ko kayong protektahan. Oo nga pare, gangster si Lola eh. Gangster yan si Nanay Dolores. Sige po. Dito po muna kami. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo eh. Pagsapit ng oras ng pagtulog ni Robbie, ay nagtungo na sila ni Wally sa kwarto nila. Nauna nang pumasok si Nanay Dolores sa kwarto nito, kaya sigurado siya na sa oras na yon ay tulog na ang matanda. Dahil hindi pa inaantok, ay nagkwentuhan muna sina Robbie at Wally.
Sa gitna ng kwentuhan nila ay narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa unahan ng bahay. Parang binuksan yun ng sapilitan. Napabalikwas ng bangon sina Robbie at Wally. May takot na nagkatinginan ang dalawa. Ano yun? Hindi pa man nakakasagot si Robbie ay ang pinto ng kwarto naman nila ang bumukas at nakita nila ang pagpasok ni Eddie. Nakangisi ito. Naglabas ito ng baril at itinutok nito yon kay Robbie. Sabi ko na nga ba, sinungaling ang matandang yon. Nandito talaga kayong dalawa. Tito! Tito, tama na! Hayaan niyo na kami! Pangako, hindi na kami babalik sa bahay ni tatay. Kung gusto niyo, sa inyo na lahat na ipapamana niyo sa akin. Pabayaan mo na kami dito. Hindi na kami babalik doon, hindi na kami magpapakita sa inyo. Hindi na pwede. Paano kung magsumbong kayo sa mga pulis? Isa pa, habang buhay ka pa, hindi mapupunta sa akin ang lahat ng meron si Ricardo kapag namatay na siya. Natakot si Robbie at Wally nang marinig nila ang pagsigaw ni Nanay Dolores. Nakita nila na kinakaladkad ng isang tauhan ni Eddie, si Nanay Dolores. May dala ring baril ang lalaki. Hawak ng lalaki sa buhok ang matanda nang ipasok nito yon sa kwarto nila ni Wally. Gumapang ang galit at awa kay Robbie nang makita niya ang kalagayan ni Nanay Dolores. Hayop ka! Bitiwan mo siya! Nasasaktan siya! Tinanong ng tauhan ni Eddie kung pati ba ang matanda ay papatayin nila. Oh, sige. Isama na ang matandang yan. Wag! Wag! Ako na lang ang patayin mo, Tito. Huwag mo nang idamay si Wally at Nanay Dolores. Ako lang naman ang kailangan mamatay, di ba? Para makuha mo ang gusto mo. Tumaas ang tensyon sa kwarto na yon. Pero kay Nanay Dolores lang nakatingin si Robbie. Dumating na ang oras na kinatatakutan niya. Tama ang hinala niya na madadamay si Nanay Dolores sa problema niya. Unahin mo na matandang yan. Nung isang araw pa ako gigil na gigil dyan eh. Sige, birain mo. Itinulak ng tauhan ni Eddie si Nanay Dolores. Tumama ang likod ng matanda sa pinto. Napasigaw si Robbie kasabay ng pagsabog ng luha niya nang itutok ng lalaki ang baril kay Nanay Dolores. Ngunit bago pa man makalabit ng lalaki ang gatilyo, ay biglang nagbago ng anyo si Nanay Dolores. Naging isang aswang ito. Sinunggaban ni Nanay Dolores ang braso ng lalaki at kinagat yun ng mariin. Napasigaw sa sakit ang lalaki at aksidente nitong naiputok ang baril. Mabuti na lang at walang tinamaan. Ang sunod na kinagat ni Nanay Dolores ay ang kamay ng lalaki, kaya nabitawan na nito ang hawak na baril. Nang sandaling yon ay nakatulala lang sina Robbie at Wally. Parehas silang hindi makapaniwala na isa palang aswang ang matandang tumutulong sa kanila. Si Eddie naman ang nagtutok ng baril kay Nanay Dolores. Sa pagkakataong yon ay nilakasan na ni Robbie ang loob. Tumayo siya at malakas niyang sinipa sa likod si Eddie. Padapa itong natumba. Lumapit si Nanay Dolores kay Eddie. Sumampa ito sa likod ni Eddie at buong puwersa nitong kinagat ang batok ni Eddie, kaya napasigaw ito nang dahil sa labis na sakit. Nagmamadaling tumakas ang tauhan ni Eddie. Hoy! Bumalik ka rito, kumag! Tulungan mo ako! Nang kumawala ang mga ngipin ni Nanay Dolores sa balat ni Eddie, ay nagmamadali itong tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Hindi na yun hinabol ni Nanay Dolores. Sa tingin ni Robbie, sa nangyari na yun ay hindi na magkakaroon ng lakas ng loob si Eddie para balikan sila. Biglang tumingin si Nanay Dolores kina Robbie. Nanlilisik ang namumula nitong mga mata. Napaatras si Robbie. May takot silang nararamdaman dahil ang akala nila ay sila naman ang aatakihin ni Nanay Dolores. Ngunit unti-unti itong bumalik sa normal nitong itsura. Anay, huwag mo po kaming kakainin, ha? Bakit ko naman kayo kakainin? Itsura mo pa lang,
Hindi ka na masarap. Ngayon alam niyo ng aswang ako. Pwede na kayong umalis. Iwan niyo na akong mag-isa. Nilapitan ni Robbie si Nanay Dolores. Inalis niya ang takot na nararamdaman niya para sa matanda. Mas nanaig sa puso niya ang kabutihan nito sa kanila. Nanay Dolores, hindi po kami aalis. Hindi po namin kayo iiwan. Alam kong kahit aswang kayo, hindi po kayo masama. Ipinagtanggol niyo pa nga po kami. Pinatuloy mo kami dito sa bahay mo. Kung balak mo kaming patayin, marami kayong pagkakataon pero hindi niyo po ginawa. Tinulungan ni Robbie at Wally na tumayo si Nanay Dolores. Dinala nila ito sa kusina at pinainom nila ng tubig. Nang may masmasan na silang lahat, ay tinanong ni Robbie si Nanay Dolores kung paano ito naging aswang. Ayon kay Nanay Dolores, dalaga pa lang ito nang ipasa ng lola nito ang pagiging aswang sa kanya. Wala raw itong pagpipilian dahil nasa lahi ng mga ito ang pagiging aswang. Ngunit ang pamilya raw nila Nanay Dolores ay ang tinatawag na mabubuting aswang. Hindi sila pumapatay ng mga tao, mga hayop lang ang kanilang binibiktima. Totoo rin daw na mayaman ang pamilya ni Nanay Dolores. Ngunit sa lugar kung saan ito lumaki, ay may mga kamag-anak si Nanay Dolores na nagsimulang mambiktima ng mga tao. Nalaman ng mga tao na aswang ang pamilya ni Nanay Dolores, kaya nagkaisa ang mga manunugis ng aswang na patayin ang buong pamilya ni Nanay Dolores. Si Nanay Dolores lang daw ang tanging nakaligtas noon. Binalikan niya ang mga kayamanan ng pamilya niya at lumipat siya sa Maynila. Doon na ito nakapag-asawa ng isang doktor pero hindi sila nagkaroon ng anak. Nung mamatay ang asawa ko, umalis na ako sa syudad at dito na ako nanirahan. May kakayahan pa rin akong maging aswang, ngunit tuwing bilog ang buwan, hindi ko kayang pigilan ang pagpapalit ko ng anyo. Yun yung gabi na bigla akong nawala sa kwarto ko. Nay, yung pumatay po ba dun sa mga baboy? Kayo po ba yun? Hindi ako ang may gawa nun, kundi ang mga kamag-anak ko na inakala kong namatay na nung sinugod kami ng mga manunugis. Buhay pa pala sila. Sa tingin ko, gusto nilang umanib ako sa kanila. Ngunit ayoko. Sila ang mga kadugo ko na pumapatay ng mga tao. Sa naging pag-amin na yon ni Nanay Dolores ay mas tumaas ang respeto dito ni Robbie. Ang buong akala niya kasi, lahat ng aswang ay masasama. Meron din palang kagaya ni Nanay Dolores na merong mabuting puso at ang tanging gusto ay mabuhay ng tahimik kagaya ng mga normal na tao. Nang sumunod na araw, pumutok ang balita ng pagiging aswang ni Nanay Dolores. Sa pakikinig ni Robbie sa kwentuhan ng mga tao, may nakarinig pala ng putok ng baril nung gabing sumugod sina Eddie sa kanila. Dahil alam ng nakarinig na nanggaling ang putok ng baril sa bahay ni Nanay Dolores, ay tumakbo ito ron upang tulungan ang matanda. Pero nakita ng taong yon ang pagiging aswang ni Nanay Dolores. Ipinarating agad ni Robbie ang nasagap niyang balita kay Nanay Dolores. Nay! Nay! Hindi po kayo ligtas dito. Baka kung anong gawin nila sa inyo. Malamang sa inyo nila ibibintang yung pagpatay sa mga baboy. Hindi ako aalis rito, Robbie. Naniniwala ako na hindi ako pag-iisipan ng mga tao rito na isa akong masamang aswang. Puro kabutihan ang ibinibigay ko sa kanila at ganon din ang isinusukli nila sa akin. Mabilis na kumalat sa bayan na yon ang pagiging aswang ni Nanay Dolores. Simula noon ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa buhay ng matanda. Palagi na itong iniiwasan ng mga tao. Kahit ang mga gulay na pinamimigay ni Nanay Dolores ay hindi na rin tinatanggap ng mga pinagbibigyan nito. Ngunit nagpatuloy pa rin si Nanay Dolores sa normal nitong buhay. Sa kabila ng pag-iwas ng mga tao,
ay hindi ito tumigil sa pagiging mabuti. Isang hapon, habang tinutulak ni Robbie at Wally ang ipamimigay na gulay ni Nanay Dolores, ay may isang batang babae ang lumapit sa kanila. Itinuro nito ang kalabasa. Malugod na ibinigay ni Nanay Dolores ang kalabasa sa bata. Ngunit tinawag ang bata ng nanay nito. Lumapit ang bata sa nanay, dala ang kalabasa. Narinig nila ang sinabi ng nanay sa batang babae. Huwag daw itong tatanggap ng kahit na ano mula kay Nanay Dolores dahil isa itong aswang. Nang tingnan ni Robbie si Nanay Dolores, ay nakita niya ang sakit sa mukha nito. Grabe naman yung nanay na yon. Ano bang akala niya? Magiging aswang sila kapag kinain nila yung mga gulay ni Nanay Dolores? Hayaan mo na sila. Umuwi na tayo. Malapit ng dumilim. Nay, ano po kaya kung itigil niyo na po itong pamimigay ng gulay sa kanila? Nasasayang lang po yung pagod niyo eh. O kaya, sumama ka na lang po sa amin sa bahay ng tatay ko. Doon ka na lang po. Di, nakita ko ng Tito Eddie mo doon. Saka, sanay na ako sa lugar na ito. Gusto ko, dito na ako malagutan ng hininga. Nang matapos ang pag-uusap nilang yon, ay nagpasya na ang tatlo na umuwi na ng bahay. Nilagang baboy ang niluto ni Nanay Dolores para sa hapunan. Paborito yun ni Robbie, kaya naging maganda ang pagkain niya. Nay, wag po kayo magagalit sa itatanong ko ah. Hindi naman po siguro karne ng tao to, no? Pagbibiro ni Wally kay Nanay Dolores. Yaski kang bata ka. Sa tingin mo, papatay ako ng tao para ipakain sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kahit minsan ay hindi ko kayo pinakain ng karne ng tao. Kahit ako man, kahit isang beses sa buhay ko, ay hindi ko yun ginawa. Nay, nagbibiro lang naman po ako eh. Makalipas ang ilang oras, ay nakatulog na silang tatlo. Kahit paano ay nakakatulog na si Robbie ng maayos. Hindi na siya natatakot na bumalik ang Tito Eddie niya matapos ang mga nangyaring yon. Madaling araw nang magising si Robbie, may mga taong nagsisigawan sa labas ng bahay. Pinapalabas ng mga yon si Nanay Dolores. Agad naman na ginising ni Robbie si Wally. Saktong paglabas nila ng kwarto ay lumabas din si Nanay Dolores sa kwarto nito. Haharapin sana na matanda ng mag-isa ang mga tao sa labas, ngunit naging mapilit sina Robbie at Wally na hindi nila pwedeng hayaan si Nanay Dolores na gawin yon. Binuksan ni Nanay Dolores ang pinto. Maraming tao ang nasa labas. May mga dalang gasera ang iba. Merong may mga dalang itak at mga kawayan na may tulis sa dulo. Galit na nagsalita ang isang lalaki. Inaaswang daw ang anak nitong buntis. At wala raw ibang gagawa nun, kundi si Nanay Dolores lamang, dahil ito ang aswang sa lugar na yon. Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Anong wala? Inaaswang mo ang anak ko! Ikaw lang naman ang aswang dito sa lugar na to! Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao na kailangan nang umalis ni Nanay Dolores sa lugar na yon. Kumapit si Robbie sa braso ng matanda. Nanay, umalis na po tayo dito. Nakakatakot po ang galit nila. Parang papatayin ka nila eh. Kapag umalis ako, parang inamin ko na rin na ako ang aswang na tinutukoy nila. Hayaan mo at magpapaliwanag ako sa kanila. Pakikinggan nila ako. Huwag kayong mag-alala. Akmang magpapaliwanag na si Nanay Dolores, ngunit may lumipad na bato at tinamaan ng matanda sa noo. Napaatras si Nanay Dolores. Muntik na itong matumba. Buti na lang at nasalo agad ito ni Robbie. Tama na! Tama na! Tama na po! Aalis na kami! Huwag niyo lang kami sasaktan! Maawa na po kayo! Sumigaw uli ang isang lalaki na dapat ay patay na raw si Nanay Dolores. Dahil kapag pinatakas pa raw ito, ay baka bumalik daw ito at muling magasik ng lagim.
May isang naghagis ng gasera sa nakabukas na bintana at nang bumagsak ang gasera sa sahig ay mabilis na gumapang ang apoy. Alam ni Robbie na seryoso ang mga tao na patayin si Nanay Dolores. Kahit anong paliwanag ang gawin nila ay hindi na naniniwala ang mga tao. Inalalayan nila si Nanay Dolores. Lumabas sila sa nasusunog na bahay sa pamamagitan ng pinto sa likod. Dahil sa hiliw na nararamdaman ni Nanay Dolores ay isinakay nila ito sa kariton. Pinagtulungan nilang itulak ang kariton palayo sa mga tao. May isang lalaki ang sumigaw at sinabi na tumatakas sila. Hinabol sila ng mga taong bayan. Ngunit dire-diretso lang sina Robbie at Wally. Iwanan niyo na ako. Tumakas na kayong dalawa. Sige na. Iligtas niyo ang sarili niyo. Hindi namin kayo pwedeng iwan, Nay. Tinulungan mo kami nung kami nangangailangan. Hayaan mo kaming ibalik sa iyo ang pagtulong mong yun. Kahit paano ay malayo na sina Robbie sa mga tao, ngunit patuloy pa rin ang mga yon sa paghabol sa kanila. Sa hindi inaasahang pangyayari, tumama ang isang gulong ng kariton sa malaking bato. Natanggal ang isang gulong kaya nahirapan na silang itulak yon. Dahil sa nangyari, naabutan na sina Robbie ng mga humahabol sa kanila. Pinalibutan sila ng mga tao kaya wala na silang matatakasan. Teka lang! Makinig muna kayo sa aking lahat! Hindi si Nanay Dolores ang aswang na namimeste sa lugar na to! Mabait si Nanay Dolores! Sumigaw ang isang babae. Kung hindi raw nila isusuko si Nanay Dolores, ay idadamay sila nito. Pati raw sila ay papatayin din. Pero buo na ang loob ni Robbie at Wally na protektahan ang mabait na matanda. Wala silang pakialam kahit alam nila na aswang ito. Sila ang saksi sa kabutihan nito, lalo na sa kanilang dalawa. Nagulat ang lahat nang dumating ang tatlong aswang at isa-isang inatake ng mga yon ang mga tao. Sa bilis ng pangyayari ay 4 na tao agad ang tumumba. Nagsigawan ang mga naroon at nagkanya-kanya ng takbo. May iba na nilabanan ang tatlong aswang, ngunit walang laban ang mga yon sa lakas ng mga dumating na aswang. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Nanay Dolores. Tumayo ito at mabilis na inatake ang isang lalaking aswang. Kinalmot yun ni Nanay Dolores sa muka at kinagat sa leeg. Bumulwak ang dugo sa leeg ng aswang at agad itong natumba. Isinunod ni Nanay Dolores ang babaeng aswang. Sumampa ito sa balikat ng babae at inikot ang ulo nun. Walang buhay na bumagsak ang babaeng aswang sa lupa. Sa pagkakataon na yon, ay naisipan ni Robbie na tulungan si Nanay Dolores. Kinuha niya ang itak na nakita niya sa lupa. Aatakihin niya sana ang natitirang aswang na lalaki. Ngunit naramdaman nito ang pag-atake niya. Sumugod ang lalaking aswang kay Robbie at bago pa niya yon mataga ay nahawakan na nito ang kamay niya. Sasakmalin na sana siya ng aswang, ngunit iniharang ni Nanay Dolores ang sarili nito. Kaya ito ang nakagat ng aswang sa leeg. Napakalalim ng pagkakakagat ng aswang, kaya nang alisin nito ang mga ngipin sa leeg ng matanda, ay maraming dugo ang umagos sa leeg ni Nanay Dolores. Natumba si Nanay Dolores, agad itong sinalo ni Robbie. Aatake sanang muli ang lalaking aswang, ngunit sinaksak ito ni Wally ng matulis na kawayan sa likod. Pinagdiinan yun ni Wally hanggang sa tumagos ang matulis na kawayan sa dibdib ng aswang. Bumagsak ang aswang sa lupa na nakadilat ang mga mata. Nanay Dolores! Nanay Dolores! Huwag po kayong bibitaw. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Hindi na kailangan. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Nanay Dolores! Nanay Dolores! Huwag mo kaming iiwanan! Huwag kang mamamatay! Masaya na ako na kahit nalaman niyong aswang ako, ay hindi niyo ako iniwan ni Wally. Maraming salamat.
kasi naranasan kong maging isang ina simula nang dumating kayo sa buhay ko. Nay! Nay! Nanay Dolores! Mag-iingat kayo palagi, Robbie. Biglang sumuka ng dugo si Nanay Dolores. Kasunod nun ay ang tuluyang pagkalagot ng hininga nito. Napahagulgol ng iyak sina Robbie at Wally sa pagkamatay ni Nanay Dolores. Masakit para sa kanila na nawala ang nag-iisang tao na tumulong sa kanila nung panahon na akala nilang dalawa ay mamamatay na sila. Nang iangat ni Robbie ang kanyang muka, ay nakita niya na nakatingin lang ang mga tao sa kanila. Malungkot ang muka ng iba. Tila ba nagsisisi ang mga ito kung bakit hinusgahan agad ng mga yon si Nanay Dolores. Nakita niyo ang ginawa ni Nanay Dolores, di ba? Sa kahuli-huli ang pagkakataon, kayo pa rin ang iniisip niya. Hindi si Nanay Dolores ang aswang na namiminsala sa bayan na to, kundi ang mga aswang na pinatay niya ngayong gabi. Matapos ng kabutihan ay pinakita niya sa inyo, ganito pa ang igaganti niyo sa kanya. Ang sasama niyo! Mas masahol pa kayo sa aswang! Mahigpit na niyakap ni Robbie ang walang buhay na katawan ni Nanay Dolores. Masuyo niya itong ginawaran ng halik sa noo. Pahinga ka na, Nanay. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka namin makakalimutan. Kagaya ng nais ni Nanay Dolores, inilibing nila ito sa bayan na yon. Sa likod ng bahay nito nila ito nilibing. Naglakas loob na rin si Robbie na umuwi sa bahay ng tatay niya. Kasama niya si Wally. Nagtaka siya sapagkat naabutan niya ang tatay niya na nasa sala. Hindi ito makapaniwala nang makita siya nito. Napansin niya rin na wala na roon sina Eddie at ang asawa at anak nito. Nalaman ni Robbie kay Ricardo na nakonsensya si Aljun at isinumbong nito kay Ricardo ang planong pagpatay ni Eddie kina Robbie at Wally. Agad na hinuli ng mga pulis si Eddie. Matapos yon, ay umalis na rin sa bahay sina Maricar at Aljun. Pinapahanap na rin siya ng tatay niya, pero magandang bagay na nakauwi na si Robbie at Wally. Mabuti naman po at nagsabi si Aljun, tay. Tamang-tama pala ang pagbalik namin dito ni Wally. May isa pang magandang balita, anak. Ano po yun? Unti-unti nang nawawala ang cancer cells sa katawan ko. Ang sabi ng doktor, hahaba pa ang buhay ko. Ibig sabihin, magkakasama na tayo ng matagal. Labis na natuwa si Robbie sa sinabi ng tatay niya. Hindi niya napigilan ang mapaiyak at mahigpit pa silang nagyakap na mag-ama. Ipinagpatuloy ng muli ni Ricardo ang pagpapagamot nito. Ayon sa kanya, nagkaroon na siya ng kagustuhan na mabuhay dahil naroon na si Robbie. Ikinuwento ni Robbie at Wally kay Ricardo ang lahat ng nangyari sa kanila matapos silang muntik nang mamatay sa kamay ni Eddie. Ibinahagi rin nila ang kabutihan ni Nanay Dolores sa kanilang dalawa. Makalipas ang isang buwan, ay muling bumalik sina Robbie at Wally sa bahay ni Nanay Dolores. Nag-alay sila ng bulaklak at kandila sa puntod nito. Nay, nandito po kami ni Wally para dalawin ka. Sabi ko naman po sa inyo hindi po namin kayo makakalimutan. Maraming salamat po Kasi kahit sa maikling panahon, ipinaramdam mo po sa akin kung paano po magkaroon ng isang nanay. Mahal na mahal ka namin, Nanay Dolores. Namatay ang nanay ni Robbie isang buwan matapos siya